everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Dumating na ang matinding kalaban. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, hello Monday tayo ngayon. Pero hello din ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil binubulaga na tayo ng mga magiging kalaban natin sa Miss Universe. Dahil ito na nga, breaking news yesterday dahil kinoronahan na ang pambato ng Spain 2026 at ito nga ay wala nang iba kundi si Susana Medina. Yes! Oh my gosh! Nakakatakot ba siyang kalaban sa Miss Universe? Siya ba ay isang malaking banta para sa ating pambato ngayong taon na to? Siyempre, nagtutuwa ang mga taga-Spain dahil meron silang malakas na kalaban sa Miss Universe. At yung mga nabasa kong mga komento ay from Grand to Universe rather. At sabing ganon, the crown much better than Miss Universe crown. Yes, at ito nga, sabi nila, Miss Universe 2026 is Spain. Sabi naman ng iba, top 5 or pwedeng maging winner. And then it's time for the Spain na yata para sa last one is ng Miss Universe noong pang 1974. Parang ito na daw ang susunod na reyna ng Spain from the universe. The next Miss Universe, ayan yung mga reaction, is this sabing ganon, ang ganda daw. At the new Miss Universe 2026 talaga daw pwedeng siya ang manalo. At yes, I know it. Top 5 Island, one of my favorite candidates. Be ready, she's coming strong. O, di ba? Nakakaloka. Ayan yung mga nabasa natin. Dahil alam naman natin na talagang kung ganda ang pag-uusapan, maganda talaga siya. Yes. Nakita ko siya in person dahil naging question mark din siya sa akin during Miss Universe, Miss Grand 2024 na sabi ko na mukhang ito ang mananalo. Di ba kasi may hawigan siya sa reyna ng Miss Grand dati na si Isabela Minin. And then, talagang ang lakas talaga makareyna ng beauty niya. At iba talaga ang ibinibigay niyang ganda mula sa mata, sa smile, at kapag tinitigan mo yung mukha niya, talagang masasabi mo, oh my gosh, mukhang siya ang mananalong Miss Grand during that time. Pero mali tayo dahil tinalo siya ng ating pambato na si CJ Opiasa at ang nakatapat niyang si Miss India. Hindi umobra ang beauty ni Spain noon. Yes. At nabaliwala. At naging runners-up lang. Tapos hindi siya ganun kabongga pagdating sa Q&A. Kaya maraming naloka. Pero kasi, Miss Universe to, remember, na minsan na nilang kinoronahan ang galing sa Miss Grand, top 20 finalist na si Miss Victoria, 'di ba? Si Victoria din galing din siya sa Miss sa Miss Grand top 20, pero dahil nakita nga yung ganda at potential, ayun, ginawa nilang Miss Universe. At ayun nga, ang masasabi ko, hindi rin imposible na ganyan din ang gawin nila. Galing sa Miss Grand, gawin nilang Miss Universe, rather. O, di ba? Nakakaloka. Kung iisipin mo. Ang ganda pa naman neto magdamit. Lahat ng mga damitan niya talagang panalo. At take note, guys, yung nag-swimsuit to, sabi ko sa'yo, ultimo yung mga kasingit-singitan niya, yung mga kuyukot niya, sobrang ang kinis. Yung alam mo yung pantay na pantay sa kulay niya, mamula-mula talaga ang kutis niyan. Kaya
sabi ko ay winner to. Sobrang wala ding pekas at kahit anong bahid ng ano, tapos ang ganda din ng katawan. Very Miss Universe material siya kung ako ang tatanungin mo. At kung tatanungin mo ako na paano pag siya ang nanalong Miss Universe, aba, ang ganda niyang Miss Universe. Oo, ayun yung masasabi ko. Paano naman kasi maganda talaga siya in person. Sobra. And, ayun. So, parang alam naman natin sa mga beauty pageant, di ba? Kapag hindi mo panahon, hindi mo panahon. Pero baka mag-redirect sa'yo ang panahon at maging reyna ka. So, sabi ko nga, ito yung reyna na sinayang ng Miss Grand. Sana ginawa na lang kasing Miss Grand para walang tinik. Sa Pilipinas ngayon. Yes, may tuturing ko siyang isa siyang malaking tinik pagdating sa magiging laban ni Bea Milan Windorski. Kasi si Bea Milan kasi, ang isa sa mga tinuturing ngayon na possible na pwedeng maging Miss Universe. Totoo naman, kasi si Bea ay talagang isa din sa mga sobrang gandang kandidata. Ang panalo lang dito kay Bea ngayon, syempre, dala niya ang bansang Pilipinas. Mataas, malakas yung sash factor. Katulad din syempre ni Mrs. Spain, meron na rin napatunayan sa mundo ng pageantry dahil si Mrs. Spain ay naging top 5 finalist sa Miss Grand. And then, ito naman si Bea Milan Windorski ay top 4 finalist naman sa Miss Earth, di ba? Kung iisipin mo, parang labanan to ng Miss Grand at saka ng Miss Earth sa universe. O, di ba? Sino kaya ang mananalo? So, pareha silang makakarating sa top 5 at possible na pareha silang mag-last 2 standing. Bea Milan Windorski may laban ba kay Miss Spain? I think kung ganda, mas maganda si Spain. Talagang reyna kasi yung dating niya. So tulad din ng sinabi ko, hindi ako magugulat kung gagawin siyang Miss Universe at hindi ako magse-second demotion kasi maganda talaga siya. Medyo kinakatakutan ko siya para kay Bea Milan Windorski. But naniniwala kasi ako sa determination ni Bea Milan, naniniwala ako sa lakas ni Bea, naniniwala ako na gagawin ni Bea ang lahat ng kanyang makakaya para sa laban ng Miss Universe. Depende na lang yan sa paghahanda ni Bea, depende na lang yan sa transformation na makikita natin kay Bea. Si Bea, yes, pwedeng maging Miss Universe din. Siguro pwedeng mag-last 2 standing silang dalawa ng pambato ng Spain. And then tulad nga na sinabi ko, napakaswerte ngayon kasi 1974 pa pala nanalo ang Spain sa Miss Universe and then parang it's time na rin para makoronahan. Kasi di ba yung Denmark din, hindi rin sila nananalo ng Miss Universe tapos biglang pinanalo. So kung mapapansin mo, Nicaragua, Denmark, sila yung mga matagal nang nananalo, di ba? Na hindi nananalo sa Miss Universe, maliban lang kay Mexico. And then depende din sa may offer ng Spain na business pagdating sa tawag dito sa Miss Universe organization, kung may offer ba sila, balita ko mayaman dito. And then plus nandoon na ang laki talaga ng chance nilang makuha ang corona ng Miss Universe. Pero syempre, nandoon ako na tiwala lang ang kailangan nating ibigay sa magiging laban ni Bea Milan. So laban yan. So naniniwala pa rin ako na possible kay Bea pa rin mapunta ang corona ng Miss Universe. Just trust her. Trust sa capacity level na gagawin ni Bea. At don't forget, we are Filipino. And then Filipino is a very competitive, very strong, at very confident pagdating sa labanan. Sabi ko nga, natalo nga to ni CJ Opiasa. Si Bea pa kaya? Diba? Kasi diba, ayun na lang, doon na lang tayo tumingin. Kung si CJ Opiasa nalampaso to ng bonggang-bongga, na-kick niya ng palabas, di ba? Matangkad lang kasi din talaga to. So, pero kung iisipin mo, kung si kung si CJ Opiasa na talagang, alam mo yun, na sinasabi mas maganda siya kay CJ, so, na-kick out siya, na-elbow siya ng bonggang-bongga para hindi siya makapwesto ng todo-todo. At kahit si Miss Myanmar, na-elbow din to ng bonggang-bongga dahil naging second runner-up pa si Myanmar. Either, sino pa ba? Si Miss France noon, di ba? So, ibig sabihin, hindi umobra yung galing niya sa mga kandidata. Ang kinaka-worry ko lang dyan,
baka kasi sa Miss Universe, mapansin siya ng bonggang-bongga. Kasi kung iisipin mo, si Denmark nga, na naging top 20 lang sa Miss Grand, and naging Miss Universe. So, privilege ng Miss Grand yun. Na parang, wow, kandidata ko yan. At, ayun ang tanong, siya na kaya ang susunod na ikalawang reyna na kokoronahan from Miss Grand? Oh, di ba? And then, pag nakita yung potential niya, yes, pwede siyang manalo. Pero, pag yung honor ay medyo nag-isip ng parang, ay, ayoko siya. Kasi galing siya sa Miss Grand, di ba? So, mawawali ang beauty niya. Pero, sabi ko nga, hindi natin pwedeng i-itchopwera, hindi natin pwedeng i-underestimate yung kakayahan na pwedeng niyang ilaban ang Spain sa Miss Universe. Pero ako, tingin ko, malakas pa din ang laban ng pambato natin na si Bea Milan-Windorski. So, dito na maglalaro talaga yung tinatawag na kanino bang destiny. So, sabing ganon, matakot ang Pilipinas sa pambato ng Spain ngayon? No. Matakot si Spain sa pambato ng Pilipinas. Ayun talaga. Dahil minsan na siyang natalo ng Pilipinas sa laban nila. Di ba? At lagi tayong nananalo. Di ba? So, yun. So, basta tiwala lang kay Bea Milan-Windorski. For now, nakikita na natin, unti-unti nang nabubuo kung sino yung top 5 na malakas sa Miss Universe. Pero, syempre, hindi pa rin tayo lilihis sa mga magiging kalaban natin. Syempre, nandiyan, number 1 na matinding kalaban natin ngayon ay si Mrs. Spain, si Miss Venezuela. Yes! Venezuela is Spain. So, parang feeling ko, Venezuela, Philippines, and Spain ang maglalaban sa Miss Universe. Asia, Latin America, and then, of course, ayan, si Miss Europe. Europe to, di ba? Spain. So, yun, tatlong malakas na talaga namang kakaabangan mo sa Miss Universe. Ngayon, nag-aabang tayo kung sino ang malakas sa magiging pambato ng Africa. So, abangan natin yan kung sino ang magiging malakas sa Africa. And then, sabi nga, kamusta na si Puerto Rico? Si Puerto Rico naman, parang feeling ko hype sa kasi Myanmar. Di ba? Nawala na nga sa eksena. So, yun. So, feeling ko sila yung hype. Basta ang feeling ko matinding maglalaban ay si Venezuela, Spain, and Philippines. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo may laban ba talaga ang pambato natin sa mga nabanggit nating kandidata katulad ni Miss Universe Spain at saka si Venezuela? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. Syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. Love, love, love.